Hallelujah. Pwede ba natin palapakan ang Lord? Tunay po na napakabuti ng Lord. And salamat sa kanya pong mga pangako. Alam niyo po ba mga kapatid, there's a lot of promises in the Bible na kung saan ay sinulat po ng ating Panginoon. From the Old Testament hanggang Revelation. If we will read our Bible, there's a lot of promises ng ating Panginoon. But the good thing, yung promise ng Lord is unshakable. Amen? Those promise ng Lord, kailanman po ay hindi po nababalik. Amen? Kaya napakaganda po na ang pangako ng Diyos, yun ang pwede po natin panghawakan. Lalo na po sa panahon po natin ngayon. Because yung mga promises can be broken, but the promise of God is eternal. Amen? So walang kulang, walang pagkakamali at kailanman, once na ang Diyos ang nangako, ito po ay kanyang tutuparin. Amen? Bagamat may mga ginagawa ang Diyos, may proseso ang Panginoon, but ito ang pangako ng Lord, if we hold the promise of God, tutuparin po ng Panginoon sa ating po mga buhay. Amen? Ayun, good morning po sa ating lahat. Magandang kapagpalang umaga po sa bawat isa. Pakibati po yung ating katabi. Kapatid, good morning. Ayan. Kumusta po? Ayan po, may mga new faces. Ayan. Once again po, welcome po sa ating pong gawain. And we are praying na kayo po ay hindi ngayon namin makakasama, kundi sa mga susunod pang mga gawain. And we're excited na kayo po ay makasama sa ating pong ministeryo. Ayun, bago ko lang po ipagpatuloy yung ating mensahe, paalala lang po, para po sa mga kabataan, please, be reminded po sa ating schedule, malapit na po yung youth camp, ayan, malapit na po, gusto ko lang pong ipaalala, that is this coming April, last week po ng April 28, 29 hanggang 30. And please, remind lang po, doon sa project po ng ating kabataan, meron pong ukay-ukay program. So, wala pa po nakikita mga nagdadala. Meron na, ayun. May bumili na. Okay, unang Sabado. But anyway, salamat po sa inyo. Kung meron pa po kayong magagandang gamit na gusto nyo pong ibenta, pwede po, wag lang po yung ating mga house and lot. Wala tayong bahay eh. O may mga gamit po, laruan, pwede po. And para po sa karagdagan po na fundings ng ating pong youth. And meron pong box, katabi po ni Kuya Sam, nasa ibaba po ng table. Hindi ko pa po nalagyan ng sticker. If you are willing or meron po kayong heart to give some donation or any pledges po para po sa kabataan, ayun po, pwede po kayong maghulog. And next time po, ilalagay po natin sa unahan. So ayun po, let us pray for our youth camp. Malapit na po ito. And hoping po na madami po tayong ipadala dito po sa ating pong iglesia. So ayun, tayo po tuloy-tuloy. And today is first Sunday po ng buwan ng February. So ngayon po ay nasa bago po tayong serye. At ang ating pong pag-uusapan ay standing firm in a shaking world. Mga kapatid, we're living today na ang mundo po natin ay unstable, unpredictable. Hindi po natin alam kung ano at papaano at saan po patungo. Tama po ba? If we will observe yung mundo natin, even our surrounding, parang napakabigat ng pressure. Parang ang lahat ng tao po ay nagmamadali. Napansin niyo po ba? Parang lahat ay gusto ng ganito. And one thing, parang lahat ay instant. Tama po ba? Lahat ay instant, lahat ay parang madalian ang lahat ng bagay. One click, lahat ay parang okay na. Lahat ay kailangan nakaset na ang lahat, parang ang gusto natin ay matapos na. Napapansin niyo po ba? Mga kapatid, we're living today na ang mundo po natin ay napaka-gulo. And even our community. And sometimes, inside the family,
ay meron ding kaguluhan. Na-observe niyo po ba? And if you are aware, if you are nanonotice po tayo from the television and even the social media, sometimes walang magandang balita. And even yung mga telenovela na atin pong napapanood, pinagpupuyatan, and sometimes nadadala tayo ng ating pong mga emosyon. And ano yung resulta? So nagagalit tayo. Kaya mga kapatid, we are living today na sa panahon na ito ay parang ang lahat ng bagay ay minamadali. The world is shaking. Number one, yung ating economics o yung ating economy are unstable. Nation are at war. The observe na ang bansa ay naglalaban-laban, nagtatalo-talo, may gerang nangyayari. And pag may gera, the economics o ang economy ay apektado. And diyan papasok yung pagtaas, pagbaba, hindi stable yung mga presyo and yung mga bilihin. And maybe some of our youth ay hindi naman apektado ng inflation. Kasi ang gagawin lang natin ay sumahod. At anong tema? Baon ko. Anong ulam? Yan ang mga apektado, syempre, mga nagtatrabaho. Families are breaking, lalo na po sa panahon pong ito. And of course, many churches are under pressure. Under pressure. Bakit? Sometimes, it compromise. Okay na to, pwede na to, ginagawa naman ng iba. And also, it involves our faith. Yung ating pananampalataya ay nako-compromise. But the truth is being questioned, parang ang lahat gumagalaw, pero hindi pataas, kundi pabagsak. And yet, our text, Psalms 46, verse 1 hanggang 10, was written in the times kagaya po sa panahon po natin. Psalm 46 verse 1 hanggang 10 was written sa panahon po na meron ding kaguluhan. Meron ding silang dilubyo. And Psalm 46 was written sa panahon din po na matindi po yung struggle, matindi po yung pressure, matindi po yung digmaan. And yet, nasulat po dyan in verse 10, ang sabi po dyan, He says, be still and know that I am God. I will be exalted among the nation, and I will be exalted in the earth. So, Psalms 46 verse 1 hanggang 10 was written in the time na meron pong kaguluhan. Meron pong struggle. They are under pressure. And then sinabi po dyan, in the middle of the chaos, God gave one powerful declaration. Ano pong sabi? Verse 1, God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble. Despite na ang mundo po nung una, sa panahon po in the Old Testament time, hindi po nagbago yung declaration. God is our refuge and strength. So, ibig sabihin po, He is. God, ang ating Diyos, siya mismo. So, ibig sabihin, pinapatunayan po na sa kabila po ng matinding kaguluhan, still, hindi po nawala at hindi nagbago ang pagiging Diyos ng ating pong Panginoon. Psalms chapter 46 verse 1 hanggang 10 teaches us the eternal truth. The stability of God is greater than the stability ng mundo pong ito. Amen. The question is, nasaan po ang ating pagtitiwala sa panahon na hindi po tayo ayos? Sa panahon na hindi tayo okay, saan tayo tumatakbo? Sa panahon na
nandun tayo sa gitna ng trouble, sino ang una nating nilalapitan? Sa panahon na punong-puno tayo ng challenges, sino ang una nating nilalapitan? Sino ang ating unang sinasangguni? When the world is shaking, God is still in control. Amen. Sa panahon na ang mundo po ay nagkakagulo, mananatili po na ang Diyos ang ating pong tanggulan. Unang bagay na pinapaunawa sa atin, number one, when everything is shaking, God remain our refuge. Verse 1, ang sabi po dyan, God is our refuge and strength and very present help in trouble. Ibig sabihin, refuge, a safe place. Lugar na kung saan tayo po ay secure. Sa panahon po ngayon, ano po yung lugar na tayo po ay secure? In the presence of God. We are totally secure. Amen? In the presence of the Lord, that is our safe refuge. We are safe in the presence of our beloved God. Strength, inner ability to endure. Very present help literally means abundantly available. God is able, God is willing, and God is always available sa ating pong mga buhay. Amen? So, ibig sabihin, pinapatunayan po, God is not late. God is not far. God is not busy. God is not unconcerned. So, whatever happened, o naman po, ang nangyayari sa ating pong mga buhay, tandaan po natin, may pakialam ang Diyos. Amen? Pwede po ba sabihin, kapatid, may ginagawa ang Diyos. Amen? God is not late. Sometimes we question the Lord, bakit ang tagal? Diba? Sometimes the answer of God ay hindi po late. God is doing something sa ating pong mga buhay. May pinoproseso ang Lord. If God doesn't answer our prayer immediately, hindi ibig sabihin, pinabayaan tayo ng Panginoon. God is doing things na mas alam niya, na mas ito yung makakabuti sa Lord. When God doesn't answer your prayer, hindi po ibig sabihin, walang ginagawa ang Diyos. No. Alam ng Diyos, alam ni Lord, kung ano ang makakabuti sa atin. Kaya nga, God is not late. God is not far. God is not busy. God is not concerned. He is present right now even in your trouble today. Amen? Kaya your life is an accident. And today, hindi po aksidente na tayo naririto. God is present sa buhay mo. Right now, even in your trouble, may ginagawa ang Diyos sa buhay mo. Bakit? Trouble did not chase God away. Trouble actually become the place where God revealed Himself. Amen. Ito ang ginagawa ng Lord. Trouble actually becomes a place, the place where God revealed Himself. Tandaan natin, in the Old Testament, pag may nangyayaring kaguluhan, mas gumaganda because mas nare-reveal ang ating Panginoon sa buhay ng mga taong ginamit po ng Panginoon. And sometimes, the Lord is using our situation to reveal kung sino po ang ating Panginoon. Amen? Number one, pag tayo po ay nasa gitna ng suliranin, nare-reveal yung ating tunay na karakter. Amen? Pag tayo'y galit, anong nangyayari? Pag tayo'y bisit na bisit, anong nangyayari? Nakakapagsabi tayo ng mga bagay na hindi kaaya-aya. Amen? Nakakapagsabi tayo ng mga things na hindi dapat mailabas. Kaya the Lord is using those situations to reveal, una, yung karakter mo at karakter ng Diyos. And higit sa lahat, trouble actually become the place where God revealed Himself sa buhay po natin.
The important truth na dapat natin makita, God did not promise wala pong problema. He promises His presence in the problem. Amen? Hindi pinangako ng Diyos na wala pong problem. Anong pangako ng Lord? But He promised His presence during the times of trouble. Kaya ang sinabi ng Panginoon in verse 1, God is our refuge and strength and ever-present help in trouble. So God didn't promise walang problema, walang challenges, walang suliranin. No, hindi po yun ang pinangako ng Lord. Kasama yon sa Kanya pong magandang plano. At magandang makita natin, ang sabi ng Panginoon, God does not promise no problem. Hindi sinabi ng Diyos na hindi tayo dadanas sa mga suliranin. Hindi sinabi ng Lord na hindi tayo magsasuffer. Hindi sinabi ng Lord na hindi ka magkakasakit. Hindi sinabi ng Lord na lahat ay okay. Lahat ay instant. But He promises His presence in your problem. Amen? Amen. Alam natin, very familiar sa atin, parang bagyo sa Pilipinas, kapag may bagyo, ano pong nangyayari? Hindi nawawala agad ang bagyo. Pero, merong pinoprovide ng mga evacuation center. Tama? Nanonotice po ba natin? Once na merong bagyo, hindi naman kaagad nawawala ang bagyo, but the government nagpo-provide po ng tinatawag na shelter. Evacuation shelter or center. The center does not stop the storm. Pag dinala po ba yung mga tao dyan, mawawala po ba yung bagyo? Titigil po ba? Hihinto po ba? Di po ba hindi? Tama? Tama? O may tama? The center does not stop the storm, but it keeps people safe inside the storm. Because may place. God is not the absent of the storm. God is the shelter in the storm. God is not the absent of storm, but God is the shelter in the storm. Amen? Hindi po pinangako ng Diyos na hindi tayo dadanas ng dilubyo. But God promises yung presensya niya, yung kanyang kapangyarihan, yung kanyang kabutihan, yung kanyang kadakilaan ay mahahayag sa buhay natin. Ano yung relevance sa panahon natin today? People today, ang mga tao sa panahon natin ngayon, saan tumatakbo? Number one, ano pong sabi dyan? Social media. May mga tinatawag ngayon, lahat ng mga rant, saan natin nilalabas? Social media. Alcohol. I believe wala naman po ditong addict sa alcohol. Tama? Tama? Kuya Rudy, meron pa ba? Hindi mo ako na-invite eh. Sayang. Money. Wala naman pong may issue sa atin sa pera. Tama? Okay naman po tayo. Hello. Relationship. Political leaders. But all of this, ang lahat po ng ito can be shaken. Only God is unshakable. Amen? Pag tumakbo tayo in social media, lahat po yan ay kabulaanan. Walang emotion, di natin alam what is true or what is true, what is lie. Di natin alam. Yes? Alcohol, ano ang idudulot sa atin? Paliligayahin ka lang sa una. Lolokohin ka lang, kakanta ka mamaya, sana dalawa ang puso ko para sana hindi na nalilito. Katangahan. Ano turo sa atin yan? Pag ikaw ay lango sa alak, tandaan mo, walang maidudulot na mabuti. Money. Money is the root of all kinds of evil. Relationship, dapat tama. Kung babae ka, ang relasyon mo ay dapat sa lalaki. Kung ikaw ay lalaki, umiibig ka dapat saan? Sa magandang dalaga. Amen? Tama? Kung ikaw ay Kristiyano,
Ang sabi ng Bible, do not equally yoke. Saan? To the unbeliever. So dapat tama yung ating pananaw. Political leaders, huwag tayong umasa. Pastor, binigyan ako. Siya ang iboboto ko. Ang galing niya, may paayuda. Ay hindi nanalo. San ka ngayon? All of this can be shaken. But God is unshakable. Amen? Lahat po ng ito, lahat po ng iyan, lahat po ng iyan pwedeng bumagsak, pwedeng humina, pwedeng maglaho. But only one thing na dapat po nating pagkatutukan, our God. Because God is the only God na hindi kailanman mababalik. The only one thing na dapat natin intindihin sa buhay natin, wala pong iba kundi ang ating Diyos. All of this will be shaken, masisira, mabawasak, but only God is unshakable. If your refuge is temporary, tandaan po natin, ano pong sabi dyan? Basahin natin, 1, 2, 3. If your refuge is temporary, your will also be temporary. Tandaan po natin, ang gusto ng Lord is eternal. Kaya dapat sa Diyos tayo nakapokus. Number 1, ano pong pinapaalala sa atin? When everything is shaking, God remains our refuge. Pangatlong bagay, when creation collapses, God is still unmoved. When creation collapses, God is still unmoved. Tingnan po natin. Sabi po ng Bible, verse 2 and 3, ng chapter 46, therefore, we will not through the earth be removed, and though the mountains be carried into the midst of the sea. Magandang makita natin, Psalms describe total collapse. Sabi po dyan, earth giving away, mountains declining, waters roaring, nation trembling. This symbolized language for political collapse, social chaos, natural disaster, economic breakdown. In short, everything people trust is falling apart. Yet, pinapaalala po sa atin ng Psalms, therefore, ano pong sabi diyan? We will not fear. Because the confidence are not in creation, but in the Creator. Tandaan po natin. Because their confidence during the time ay hindi po nandoon sa nilikha, but in the Creator. We must understand na dapat yung confidence natin, yung ating pananampalataya, yung ating pagtitiwala, nakapokus tayo saan? Doon sa manlilikha. That is God, the eternal, the beloved God. Yung Diyos na nagsuko, nag-alay ng kanyang buhay para sa ating mga kasalanan. Faith increases when your foundation is weak. Faith increases when your foundation is God. Tandaan po natin. Ano po sabi ng Bible? Fear increases when your foundation is weak. But faith increases when your foundation is in God. Kung tayo po ay nasa Diyos, itataas ng Lord yung ating pong pananampalataya. Pagtitibayin tayo ng Panginoon. Tingnan po natin yung picture. Pamilyar po tayo dito sa story. The two builders. Una, yung isa ay nagtayo po saan? Buhangin at saka sa batuhan. Same storm, same rain, parehas po ng hangin ang dumating. So, ibig sabihin, same level. Same level. Parehas ng bagyo, parehas ng ulan, parehas ng hangin. The difference was not the storm. Hindi po ang problema ay yung storm. The difference was the foundation. Yes, sino po sa atin ang walang problema ngayon? Maliban na lang, sabi ni Jethro, kung problema mo, kapugian.
Yun ang problema natin. Di ba? Tama ba, Kuya Kyle? Nasa Kuya Kyle, waiting lang eh. Pastor, di ako nagmamadali. Darating talaga yung right woman. Kaya pag may dala si Kuya Kyle dito, huwag niyong asarin. Kayo kasi. Sino po sa atin ang wala pong problema? I believe lahat tayo, even ako, lahat po tayo. May mga challenges tayo. May mga problema tayo, may mga difficulties tayo. Yes, iba't ibang level lang. Pero maganda makita natin, the difference was not the storm. Hindi po problema ay yung problema. The difference o ang problema o ang pinagkaiba was the foundation. Saan? Jesus said, the house on the rock stood firm. The question is not, will storm come? The question is, what are you standing on? Saan tayo? Kristiyano na tayo, mananampalataya na tayo, ang tagal-tagal na nating sumasampalataya sa tunay na Diyos, pero yung pananampalataya natin, hindi natin ma-practice. Ano sabi ng message on Sunday? You're like a person who look in the mirror. Ano sabi ng passage? Dapat tayo, we're not the listener. Hindi tayo tagapakinig lang. We are the doer. Kaya the question is not, will the storm come? Yes! Darating talaga yan. But the question is, what you are standing on? Saan ba talaga nakalagay yung ating pananampalataya? Tama? Tagal-tagal na nating mananampalataya. And yes, matampuhin pa rin tayo. Hindi ka nabati, hindi ka napansin, hindi na ako sisimba dyan. Hindi lang na-mention yung pangalan, ayaw na. What is the relevance sa panahon po natin today? The word is shaken because it is built on, number one, human wisdom. Second, political system. Economic power. Popular opinion. Number one, human wisdom. What is the relevance sa panahon po natin ngayon? Ang daming ngayong matatalino. Pero ang daming matatalinong mangmang. Nakuha niyo po? Ano po sabi ni Jesus? Be wise. Amen? Ang dami pong matatalino, pero mga mangmang. Kung babasahin natin ang sulat ni Solomon, hindi niya sinang-ayunan yung mga bagay na ganito. Sometimes, ang kailangan po natin ay hindi po human wisdom. Yes, kailangan natin mag-aral, kailangan natin magsaliksik, kailangan natin matuto in order for us na tayo po'y magkaroon ng maayos na future. But if human wisdom lamang, it is useless. The word is shaken because it's built on the human wisdom. Tama? Second, political system. Pag tayong bumase sa sistema ng politiko, lahat tayo apektado. Hindi lang ako nakatanggap ng insertion. Sayang. Wala kasi akong project eh. Political system. Anong sistema? Anong sinasabi? Huwag nating ilagay yung ating pagtitiwala sa mga bagay na ganito. Let us put our trust, our faith, doon sa pinakang author ng lahat ng ito. Wala po kundi ang ating Panginoon. Economic power. Di ba? Economic. Huwag tayong umasa sa ekonomiya ng ating bansa. Umasa tayo sa Diyos. Pinakahuli, ano pong sabi dyan? Pag sinabi na ganito, mas sikat, mas ating sinusundan. Popular opinion. Ay kasi, sinabi ni Ben and Ben eh. Ang ganda kasi nung kanta niya eh. Tama? Ano ba yung kanta niya? Saranggola ni Pepe? Nalimutan ko yung lyrics eh. Anong sabi ni TJ? Sa huli. Sayang, wala sa tono eh. Hindi ako nag-practice eh. Alam niyo po bang ako'y puyat na puyat, wala pang tulog? Galing pa ako sa Lamay. Nakipaglibing pa from Indang to Quezon. Yun, bumalik. Kanina lang po kami nakauwi. But anyway, sometimes, dito tayo bumabase.
Tama naman si TJ, dapat hanggang sa huli. Tama? Tayo pa rin eh. Diba? Tama, Kuya Albert? Hanggang sa huli si Ate Michelle pa rin. Galing, no? Kuya Kyle, makikita ko ba ulit si si Mrs. si Miss Malapit na? Hindi pa? Naghihintay na si Ate Fern eh. Anyway, balikan natin. But believers, tayo pong lahat, tayo as a church, tayo po bilang mananampalataya, believers are called to stand number one. Let's stand on God's word. Amen? Tayo po ay manatili saan? Sa salita po ng Lord. Panghawakan natin yan. God promises. God's character. Why? Ito yung pinakamahalaga, tatlong bagay. Believer are called to stand on God's word. Dapat ang foundation natin ay ang salita ng hindi sinabi lang ni ganito, hindi nakita natin, napakinggan natin, tinuro ni ganito. But let us always believe na dapat ay laging nakabase sa salita po ng Diyos. It is written, sinabi sa scripture, dapat ganito. Anong promise ng Lord? Anong pangako ng Lord? Anong pangako ng Panginoon? Panghawakan natin, sabi ng Lord, ganito ang mangyayari. Jeremiah 29 verse 11, ano po sabi ng Lord? For I know the plans of God declares, anong pangako ng Lord? Anong promise ng Lord? Panghawakan natin, to prosper you. So kung dapat, lagi po tayo bilang mananampalataya, nakatayo, o yung foundation po natin is based on the word of the Lord. God's promises and God's character. Tama? When the word is panic, ang sabi po dyan, the church is stand. Tama? Kung ang mundo po ay nagkakagulo, kung ang community, our society, tayo as a church, we must stand doon sa salita ng Panginoon. Pangatlong bagay na dapat nating intindihin, when the noise is loud, God call us to be still. Ibig sabihin, when the noise is loud, kung maingay, magulo, hindi na maayos, God call us to be still. Ano pong sinabi ng Lord? Verse 10, be still and know that I am God. I will be exalted among the nation and I will be exalted in the earth. Ano pong pinapaalala sa atin? Nung sinabi po ni Jesus o ni Yahweh, be still, does not mean relax. Hindi niya po sinabi mag-relax. Nung sinabi po, be still, does not mean relax. No. Hindi po sinabi. It means, ano pong sabi dyan? Una, ano pong sabi? Stop. Second, pangatlo, let go of panic, surrender the button. Why? God is saying, stop trying to be God. And let me be God. Nung sinabi po ng Diyos, be still and know that I am God. God is saying, huwag kang mag-relax lang. Ang sinabi po ng Diyos, nung sinabi niyang be still, stop trying to be God. And let me be your God. Sometimes, God does not change the situation immediately. He changed our posture first. Amen. Yun ang dapat natin makita, mga minamahal. Sometimes, God does not change the situation immediately. Ang gusto natin, tayo maging Diyos eh. Kailangan nating solusyonan kaagad. Kailangan nating isaayos kaagad. Hindi ka Diyos. Amen? Hindi ka Diyos. Remember what happened dun sa ating mga kilalang mga tatay in the Old Testament. Kina Abraham, kina Isaac, kina Jacob. Hindi naman sila nag-ayos ng lahat eh. Let us remember this. Nung si Moises, hinawi niya yung dagat,
Sino po ang gumawa nun? Di ba ang Diyos? Anong inutos ng Panginoon kay Moises? Ano ang pinagawa ng Diyos kay Moises? Bakit nahawi yung dagat? Hindi nahawi yung dagat because powerful si Moises. Amen? Because God is powerful. Kaya God is saying, stop trying to be God. Hayaan mo na ako ang maging Diyos. Kaya sometimes God does not change the situation immediately. Pag may problema, pag may sakit, ang gusto natin, bigla na lang bababa. Lulukuban tayo ng banal na spirito, tayo gagaling. Sometimes God does not change the situation immediately. He changed our posture first. Inaayos ng Diyos ang lahat para po maranasan natin ang kapangyarihan ng Diyos. Amen? Inaayos ng Diyos yung ating karakter. Inaayos ng Diyos yung ating attitude. Inaayos ng Diyos yung ating well-being. That's why kailangan nating maintindihan, hindi po ganoon ang Diyos na immediately, instant kaagad. Sometimes, yes, may nangyayari pong ganoon, but ito pong intindihin natin. Sometimes, God does not change the situation immediately. Merong gusto siyang gawin. May pinauunawa muna ang Diyos para ma-realize natin na may mahalagang bagay na dapat tayo matutunan. Do you remember the parable son or the lost son? Hinayaan ng Diyos. Tama? Anong sabi ng lalaki? Lord, Ama, ibigay niyo na sa akin yung aking mamanahin. In the context of the Filipino, napakabastos, napakapangit. Buhay pa yung kanyang ama, gusto niya yung patayin. Di ba? In the context of our Filipino, kailangan pagpatay na sakalang. May last will and testament ba tayong maiiwan? Naka-ready na ba? Albert, nagsulat ka na? Madami? O lahat ng mga nakikita nyo dyan ay hindi namin pag-aari. Tingnan po natin. What happened? Nagkaroon ng realization, pinabayaan ng Diyos na ma-realize niya yung mga bagay na kung saan ay magpapaunawa. Na nagkamali siya. Nilustay niya yung pera at naghirap siya at naranasan niya yung gutom. At ang sabi ng Bible, kung ano ang pinapakain niya dun sa mga alaga niyang hayop, dahil siya'y namasukan, yun na din ang kanya kinakain. E nagkaroon ng realization, naisip niya, sa bahay ng aking ama, napakadaming alipin. Subalit, hindi sila nagugutom. Sometimes, God does not change the situation first o immediately. God changed our posture first. Ano pinapaalala sa atin? You cannot recognize God's control while you are still fighting for your own. Amen? Tama? Mga minamahal, you cannot recognize God's control while you are still fighting for your own. Hindi natin mararanasan ang kabutihan, kadakilaan, kapangyarihan ng Diyos kung tayo pa rin ang naghahari. While you are still fighting for your own, hayaan mo na ang Diyos ang lumaban. Hayaan mo na ang Diyos ang magtanggol sa atin. Amen? Kasi kung tayo, dapat ako nasa spotlight, dapat ako ang bida, dapat ako ang hari, ako ang may alam niyan, ako ang mas mahusay, ako ang mas magaling. Bakit hindi ikaw ang tinayo ng Diyos? Amen? Nalala niyo po ba yan? Bakit ang ginamit ng Lord ay mga makasalanan? Bakit ang ginamit ng Diyos ay si Abraham? Bakit ang ginamit ng Diyos ay si Jacob? Bakit ang ginamit ng Diyos ay si Moises, si Isaac? Ang dami. Si Noah. Bakit ang ginamit ng Diyos? Kasi alam ng Diyos na yun ang better. Yeah? At alam din ng Diyos na better din kayo. At pwede kayong gamitin ng Diyos. But you cannot recognize God's control while you are still fighting for your own. Isama natin ang Diyos. Amen? Hello? Isama po natin ang Diyos. Isama natin ang Diyos. Hayaan natin ang Diyos. Hayaan natin si Lord. Hayaan natin ang Panginoon
Huwag nating pagbawalan na ang Diyos ay kumilos sa ating mga buhay. If you want maranasan yung biyaya ng Panginoon, hayaan natin ang Diyos. You want blessing? Yes, Ama. Gusto natin ng blessing, amen. Gusto natin na tayo pagpalain. Pero ayaw natin ng Christ-like. Amen. Gusto natin ng blessing, amen. Gusto natin na tayo may pagpalain. Pero bakit ayaw natin yung karakter ng Diyos? Ayaw natin yung Christ-like. Ayaw natin yung buhay na kalugod-lugod kay Kristo. Ayaw natin mag-pray. You cannot recognize God's control in our life kung tayo po ay patuloy na lumalaban ng tayo lang. While you are fighting for your own, hayaan natin ang Diyos. Parang traffic sa EDSA. Tingnan niyo po ito. Ano po sabi, kuya? The more driver panic, ano po nangyayari? Magulo. Kaya nagkakaroon ng patayan. Di ba? Tama? Ang dami nangyari, di ba? Lately, last year, ang dami dahil naipit sa traffic. Totoo naman. The more driver panic, ano po nangyayari? Maingay, shouting, nagkakagulo. But when the traffic enforcer stand and raise his hand, everything will stop. Ganon din po sa atin. Pag si Lord na po ang nagsabi, you should stop. Pag si Lord na po nag-declare, kailangan natin tumigil. Kaya lang, hinahayaan pa rin natin na tayo. Why? God say, be still and know that I am God. Be still. I am the one in authority. Amen. Ang Diyos lamang po ang may authority. And number one na dapat nating intindihin, dapat si Lord lang ang may authority sa buhay mo. Amen. Dapat si Lord ang may authority sa buhay natin. Hindi tayo namamanipulate. Hindi tayo napapatakbo ng social media. Hindi tayo napapatakbo ng kung sino-sino. Hindi tayo nakokontrol ng kung sino-sino dapat. Dapat ang Diyos ang kumokontrol sa atin. Be still. I am the one in authority. Amen? Ano po ang relevance sa atin? We live in the noisy world. News, opinion, endless update, SOCMED, social media ang ingay. Ano sinasabi? Dapat tayo ang mag-ingay. I-share natin yung gospel. Amen? Ano ang news? I-share natin yung good news. Ano ang opinion natin? Na kay Kristo ang kaligtasan. Ano ang endless update? Pag namatay ka, na wala kang Kristo, sa impyerno ka. Social media. Share natin. Let's try to evangelize people. Amen? Let's try to share the good news. Huwag na natin i-share yung problema natin. Ganito kasi ako, iniwan kasi ako, binrake ako, tatanggal ako sa trabaho. Mga walang hiya sila. Huwag na tayong dumagdag. Amen? Ano sabi ng Bible? Be a salt and light ng mundong ito. Ano po sinasabi ng Diyos? God say, be still. Ano po sabi ni God? Be still. Not because ang mundo po natin ay calm, but because He is in control. Kapatid, hindi po sinabi ng Diyos, hindi po sinabi ng Panginoon, not because ang mundo po ay kalmado, but because He is in control. Be still, even na ang mundo po ay magulo. Hindi naman po ibig sabihin ng be still, relax lang tayo. No. Magtiwala tayo sa Panginoon. Amen? Not because ang mundo ay kalmado, but because God is in control. Tandaan natin, una, ang Diyos ang may control sa lahat ng bagay. Ang Diyos ang may control sa mundong ito. Ang Diyos ang may control sa buhay mo, kapatid. Kaya mag-ingay tayo na ipangalat o ipangaral ang salita ng Panginoon. Amen? Number one, God is our refuge when the world is shaken. Kapag ang mundo po ay nagkakagulo. God is unmovable when everything is collapse. Kahit na po magkagulo, kahit iwan ka ng minamahal mo, hindi ka iiwan ng Diyos.
Amen? God called us to His stillness so we can trust in the sovereign God. His sovereignty. Tandaan po natin. Ano po ang dapat nating tandaan? Ano ang declaration natin? The world may shake, but my God does not. My hope is not in circumstances, but our hope ay nasaan? Na kay Kristo. Amen? Can we stand? Can we stand, mga kapatid? May tatlo po akong tanong na gusto ko pong ating pagdilay-nilayan. Sabi po dyan, brothers and sisters in Christ, what has been shaking your faith lately? Second, where you have been running when the fear comes. Are you still trusting God or trying to control everything? Because kaya natin? Matalino ka? May kakayanan ka? Yes. May trabaho ka? Mahusay ka? But the question is, are you still trusting God or trying to control everything? Nasaan? Ulitin ko po. What have been shaking your faith lately? Where you have been running when fear comes. Saan ba tayo tumatakbo? Saan tayo unang tumatakbo? Sa tuwing tayo po ay dumadanas ng suliran. Yun ang tanong eh. Sino pa ba? Kanino ba? Saan ba? And are you still trusting God? Nagtitiwala pa ba tayo sa Panginoon when times is parang rough road to, maputik, magulo? When the things is madumi, hindi kaaya-aya. Are we still trusting God? Kumusta po tayo? Nasaan tayo ngayon? Or we're trying to control everything. Kasi nga, mahusay naman tayo, magaling naman tayo, may trabaho ako, may kakayanan ako. Paano kung ang lahat yan ay mag-collapse? Paano kung ang lahat ay mag-collapse? Sabi ng Lord, everything will pass away. Sabi ng Lord, ang lahat ng bagay ay maglalaho, ang lahat ng bagay ay babagsak. Mawawala. Darating ang time. At sinabi din ng Panginoon, there is trouble. Sinabi ng Lord, sinabi po ng Panginoon. But the question is, sino ang ating pinagtitiwalaan? Kanino tayo umaasa? It should be our God. Amen? Sabi nga ng Lord, do not lean on your own understanding. Yan ang pangako ng Lord. Yan ang tinuturo ng Lord. Do not lean. Huwag tayong manahan doon sa sarili nating kakayanan. Let always trust doon sa pinakamabuti, pinakamakapangyarihan, yung ating dakilang Diyos. Amen? When the word is shaking, ang pinapaalala po ng Lord, be still and know that He is our God. Amen? Pwede po ba natin sabihin, thank you, Lord. Salamat sa Lord. Bakit? Because despite that we are living sa panahon pong ito na hindi po stable, mayroon pong Diyos na mabuti. May Diyos na makapangyarihan, may Diyos na dakila na pwede nating takbuhan. Amen? Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. I will be still. Yan po ang paalala ng Panginoon. God is our refuge when the world is shaken. And God is unmovable when everything collapses. And pinapaalala po ng Lord, God called us to be still. So we can trust His sovereignty. Mga kapatid sa Panginoon, ang mundo po natin, ang mundong ito na ating kinagagalawan. Ito na yun eh. But always, tandaan po natin, let us always look unto Jesus.
Amen? Tingnan po natin ang Diyos. Kahit na po ang mundo ay magkagulo, mananatili po ang kapangyarihan ng Diyos. At ang pinapaalala ng Panginoon, mga anak, mga kapatid, be still and know that I am your God. Dahil ang pangako ng Diyos, hindi niya tayong iwan, hindi niya tayo pababayaan. Amen? Yan ang promise ng Lord. Yan ang promise ng Lord. Pangako ng Lord, I will never leave you, nor forsake you. Yan ang promise ng Lord. Let us pray. Hallelujah, Jesus. Lord, once again, we thank you for your love, for your faithfulness. Even though we're not faithful, madalas, we reject, we neglect your power. Pero hindi ka po nagsasawa. Hindi ka po nagsasawa na ipaalala sa amin kung gaano ka po kabuti. And Lord, thank you dahil sa panahon na kami ay hindi okay, sa panahon na hindi kami ayos, sa panahon na kami ay dumadanas ng mga suliranin, mas pinapaalala mo sa amin at pinapakita mo sa amin kung gaano ka kadakila. Kaya thank you, Lord, because sometimes nakakalimot kami sa mga bagay na dapat ay mas mahalaga. Even our priority or prioritize. But Lord, thank you because hindi po kayo nagbago. Hindi kayo nakalimot at hindi kayo nagkulang. Kaya Lord, sa panahong ito, help us na matutunan po namin na lagi kaming sa inyo po ay magtitiwala. Kahit na po hindi kaya-aya ang aming sitwasyon. But Lord, help us to trust in you. To put our faith in you. Hayaan mo, Lord, na dapat ikaw ang bida. Dapat ikaw ang bida sa lahat ng bagay, lalo na po sa amin po mga buhay. Of course, ikaw ang may authority sa buhay po natin. Hindi po ang mundong ito. Hindi po ang media o ang social media. Hindi po yung community. Hindi po yung nakasurround sa amin. Kayo lamang po ang may full authority sa buhay po namin. Kaya Lord, salamat. At hayaan mo, Lord, na kayo po ang patuloy na manguna sa buhay ng bawat isa sa amin. At sa panahon na kami nakakalimot, Lord, review us. Review us. Correct mo kami, Panginoon. Lalo na po sa mga panahon na lumiliko ang aming landasin. Lord, ibalik mo kami doon sa tamang direksyon patungo po sa iyo. Kaya Lord, thank you dahil minahal mo kami sa kabila na hindi kami kaibig-ibig. Pinaalala mo sa amin, pinakita mo sa amin kung gaano mo kami kamahal. Kaya muli, Panginoon, patuloy mong pagpalain ang bawat isa. Even our church, even our ministry, ang lahat po ng mga buhay na tinawag mo, pinili mo, at pinag-isa mo sa iglesyang ito. Lord, I pray for your blessing sa buhay po ng bawat isa. And Lord, gamitin mo po ang mga buhay na ito for the expansion of your kingdom, lalo na po sa lugar na to. Lord, maraming salamat for reminding us and nawa sa araw-araw ng aming pong buhay, makita ang katotohanan ng aming pong pamumuhay bilang isang tunay na inyo pong mga anak. Kaya Ama, sa inyo pong kaluwalhatian, sa inyo pong pinakamataas sa kapurit, pasasalamat, ito po ang aming panalangin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Kristo. Ang lahat na nagmamahal sa ating Diyos ay magsabi na, Amen. Palakpakan po natin ang Lord. Thank you for watching. Here at Green Pastures World Mission Church, we are committed to building intimacy with God and His church. We'd love for you to stay connected. Follow us on our social media channels for more uplifting content. See you in our next video, and may you be blessed.